Manalangin. Lord, we are grateful dahil minsan pa maririnig namin ang inyong salita. We know that napaka-importante nito sa amin. Bigay mo sa amin ang puso that really acknowledge that your word is uh, uh, sweeter than honeycomb, and this is costly than gold. Kaya tulungan mo kami na ma-appreciate ang mensahe ngayon. Dalangin namin na tunay na magministeryo kayo sa amin upang sa ganun, anuman ang magiging tugon namin dito ay magiging kaluwalhatian ninyo at kalaguan ng inyong mga tao. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy po natin yung atin pong pagtalakay sa Acts chapter 10, and ang ating tatalakayin ay ang pinakahuli na mensahe ni Pedro, or missionary address or missionary preaching ni Pedro sa buong Book of Acts. When we know that si Peter, sa kanya pinagtagubilin yung susi ng kingdom, at we know na yung lahat ng mga pangyayari, lahat ng turning point ng Acts ay nandun siya. He was the one who preached in Pentecost, and then siya rin ang nag-preach at nagpunta doon sa Samaria when the gospel is being preached to Samaria, and now here sa salvation ng mga Gentiles, siya rin ang mangangaral. At isa ito sa mga patunay that really siya ang magbubukas ng mga daanan patungo sa ang mga tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. And we are included on that people na nabuksan yung way dito. Kaya napakaganda ng ating titingnan ngayon. Basahin natin yung ating text sa Acts chapter 10, verses 34 to 48. At while wait. So Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality, but in every nation, everyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes on him receives forgiveness of sins through his name." While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, "Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have?" And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. Well, tinutuloy po natin yung napakamakasaysayan pangyayari sa Acts na ito. Ito yung salvation of the Gentiles sa Caesarea sa pangunguna ng isang centurion na si Cornelius. Siya yung, kumbaga, representative of all the Gentile nations na maliligtas, at siya rin ay nag-invite ng mga tao doon na makikinig ng salita ng Diyos. At makasaysayan ito sapagkat ito ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa Acts, dahil dito nagsimula na lumabas ang gospel sa boundary ng Israel. Napakahalaga ng itong bahagi na ito, dahil ito ay
part ng programa ng Diyos na global mission, na ang misyon at yung mensahe ng kaligtasan, yung ginawa ni Jesucristo ay hindi lang inintend ng Diyos na ma-confine sa Israel. Kung ganon, maging Judaism na lang ang magiging, okay na yon, maging Judaism na lang ang relihiyon ng ating Panginoon or ng itatatag ng Panginoon. But hindi ganon. Hindi Judaism, kundi Christianity na ang mensahe ay lalaganap sa buong mundo. At makita natin yung programa na yon doon sa Acts chapter 1 verse 8, yung sa pangako ng Panginoon sa mga alagad, that sinabi niya, and you will be witnesses unto me both in Jerusalem and on Judea, in Samaria, and onto the ends of the earth, sa mga dulo, sa iba't ibang panig ng mundo. At makita natin ito sa bandang huli ng Acts, that really the gospel has reached the known world on that time. Na-saturate ng salita ng Diyos nung panahon na yon, the known world, oikumene, yung world sa panahon nila. Siyempre, wala pang mga Pilipino, but it doesn't have to go that far kasi yun lang yung known world ng panahon na yon. At na unti-unti, nakita natin, tinupad ito ng Panginoon. Nakita natin kung papaanong lumago ang iglesia sa Jerusalem, na nung una may census pa, 3,000, 5,000, and then multitudes of people, both men and women, have been saved and baptized at na-include sa iglesia. At dahil sa persecution, habang lumalago ang iglesia, nagkaroon ng persecution, nagkalat sila sa Judea at ipinangaral nila ang Ebanghelyo. And this is very, napaka-interesting dahil the very message na naging dahilan ng kanilang persecution, they continued to preach it. Walang nakapigil sa salita ng Diyos dahil ito yung programa talaga ng Diyos. Walang nakapigil sa kanila na ipangaral ito. And we saw yung ministry ni Philip sa Samaria at nung daming naligtas na mga Samaritans. At kinonfirm na naman ito ni Pedro, nangaral siya, pumunta siya doon, nag-visit, and then the Holy Spirit came on Samaritans, sa mga Samaritans. Napakaraming taong naligtas. At and we saw din yung isa sa pinakamaganda at mahalagang turning point dito, yung salvation ni Paul, si Saul na magiging Paul or naging Paul na dahil siya yung great apostle to the Gentiles at malaking parte ng Acts at ng New Testament ay siya ang may sulat or siya ang may malaking bahagi po dito. Bilang bahagi ng paghahanda ito ng paglaganap ng gospel sa lahat ng sulok ng mundo. Nung last Sunday, tinalakay natin yung unang bahagi ng chapter 10 at nakita natin yung active involvement ng Diyos para mapangyari ang great turning point na ito. Kasi ang plano ng Diyos ay pagkasunduin ang Hudyo at Hintil. At para mangyari at maging isang katawan sila, kinakailangang ma-incorporate ang Gentiles sa Jewish believers. Hindi sila kailangan maging Jews, kundi maging Kristiyano sila kasama ng mga Kristiyanong Hudyo. So, para mangyari yon, kinakailangan magtagpo sila Pedro at Cornelius. Kaya naman, nagbigay ang Panginoon ng pangitain sa dalawang tao na ito. Kay Cornelio ay isang anghel na nag-uutos sa kanya na ipatawag si Pedro para makinig kung ano man ang sasabihin niya. At kay Pedro naman ay isang, parang kumot o isang tela na puno ng iba't ibang hayop at isang utos na nagsasabi, tumayo ka, magkatay ka, at kumain ka. Mahalaga ang dalawang pangitain na yon para maipagkasundo ang dalawang ito dahil pareho silang hindi handa dito sa mangyayari na ito. Kinakailangan nilang maging handa. Si Cornelio, bagamat isang devout man, ay kinakailangan pa ring maligtas. Kailangan pa ring marinig ang Ebanghelyo. That's why kailangan niyang ipatawag si
Pedro, at si Pedro naman, kinakailangan mawala yung prejudice niya laban sa mga Hentil, kaya kailangang tanggalin niya yung distinction at discrimination. Yun yung picture, yun yung mensahe nung pangitain na kanyang nakita at bagay na unti-unting naunawaan at natanggap ni Pedro. Simula nung tinanggap niya yung mga bisita na alam niya ito ay mga Hentil, hanggang sa nung sumama siya doon sa mga taong yon, nagdala pa siya ng 6 na mga kasama niya, at hanggang sa nakaharap na si Cornelio, nakaano pa rin, ang meron pa ring baggage at sinabi niya, you know na hindi maganda. Hindi, it is unlawful for Jew to have association or to come in to the house of a Gentile. Kumbaga may baggage pa rin, pero unti-unti sinabi niya, but because of the revelation that I received, I know na ang Diyos ay walang partiality. Sinabi daw, wag daw ako magkaroon ng distinction. I do not need to call people unclean kung sila ay nilinis na ng Diyos. So unti-unti na intindihan ito ni Pedro. And ngayon, dahil handa na ang dalawang ito, ay matutunghayan natin kung paano dumating ang biyaya ng Diyos sa mga Gentiles. Ipapakita ni Luke na sa kabutihan ng Diyos, hindi lang na-confine ang biyaya ng Diyos sa Israel. Inoffer din ang biyaya ng kaligtasan sa lahat ng tao, including us. At yan ang mensahe na gusto kong ibigay sa atin. In His infinite goodness, God has extended His grace beyond the nation of Israel, offering the gift of salvation to all, including us. And that's a great message for us. At ang pinapakita dito is yung kabutihan ng Diyos dahil actively talagang from beginning unto the sealing, up to the sealing, yung pagsisil ng gawain na ito, ang Diyos ang lahat na kumikilos dito at pinahalata talaga yon ng sumulat na si Luke. Kumbaga kung si Joseph, nahahalata lang because of the backward reading of the providence of God. Pero habang ninanarrate ni Luke itong pangyayari na ito, halata na ang Diyos talagang nasa likod nito. No doubt, kabutihan ng Diyos ang hina-highlight dito. Hindi kabutihan ni Pedro ang pinapakita dito. Kinailangan pang ang kumbinsihin siya ng Diyos na tanggalin natanggapin ang mga Gentiles kasi yun ang katotohanan. Ang Diyos lamang ang tanging mabuti. Lahat tayo ay katulad ni Pedro, may kanya-kanyang biases against other people na hindi natin kauri. At least meron tayong konting nilalagay ng mga barriers. Siya, hindi katulad na ganito. Siya, ganito. That's why medyo mag-iingat ako. Medyo didistansya ako. Meron tayong ganon na mga biases against other people na hindi natin kauri. At kung mayroon mang acceptance at fellowship na nagaganap sa atin ngayon, yun ay dahil sa kabutihan lamang ng Diyos. Na katulad ni Pedro, binabago tayo ng Diyos yung ating puso at yung pagtingin natin sa ibang tao para matanggap natin itong mga tao na hindi natin kauri dati. O kaya sabihin natin hindi natin kalahi. O kaya hindi natin, kumbaga, kung hindi kikilos ang Panginoon, hindi natin sila mamahalin. But then again, because of the love that God has put on us, meron tayong ganong, nakuha natin yung love na yon mula sa Diyos. Kasi kung hindi kikilos ang Diyos at hindi siya magmamalasakit sa atin, wala sa atin ang maaabot ng Ebanghelyo. Wala sa atin. Wala sa atin ang mag-share ng Ebanghelyo. And then, tayo man, kung sa kabutihan ng Diyos ay nabahaginan tayo ng salita ng Diyos, kung hindi rin siya kikilos sa ating mga puso, just like what happened to Peter, hindi rin natin ibabahagi ang Ebanghelyo sa iba. Hindi natin sila aabutin. Wala tayong magiging amor. Ano yung amor? Wala tayong magiging pakialam sa kanila. Kaya salamat at may Diyos tayo na may malasakit. Alam nyo, palasak yung salitang yon ngayon na eleksyon, yung may malasakit. Ito ang ibinabalandra ng maraming politiko ngayon, pero ilang beses na tayong binugo ng mga marami sa kanila. Ngunit ang Diyos
ay hindi tayo bibiguin sapagkat siya ang tunay na may malasakit. He extended the gift of salvation to all people, including us. Siya yung may tunay na malasakit. So, tanungin natin yung ating text. How do we know that God's grace was extended to all people? Dalawang bagay. The gospel is proclaimed as a message of peace for all nations, and the Spirit was poured as a testament to the inclusion of all nations. Tingnan natin yung una. The gospel is proclaimed as a message of peace for all nations. Sa verses 34 to 43, so Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality, but in every nation, everyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. As for the word that He sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, He is Lord of all. So yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear not to all people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes on him receives forgiveness of sins through his name. So Peter began to preach about the gospel, emphasizing its universal offer. Yes, pinakita niya dyan that the gospel, nag-umpisa siya sa mga sa mga Hudyo, nangyari ang paggawa ng Diyos ng kaligtasan sa mga Hudyo, pero gusto niyang emphasize yan, they were many witnesses. Meron kaming mga kasamahan na mga witnesses, at ang charge sa amin, ipalaganap ito unto all people. Yung sinabi doon sa bandang huli na sinabi doon, and he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. Kumbaga, all-inclusive ito, na hindi ito mga Hudyo lamang. And then, to him all the prophets bear witness that everyone who believes on him, lahat daw, no distinction, walang Hudyo man yan or Gentile man yan, as long as these people believes, ay nakaka-receive sila ng forgiveness of sins through His name. So, ito ang final na gospel preaching ni Pedro sa Acts. At inumpisahan niya ito sa pag-comment na walang impartiality sa Diyos. Walang impartiality. Ito ang bago niyang natuklasan sa Diyos dahil sa experience niyang ito dun sa mga nangyari sa bandang una. Maaring kilala niya ang Diyos, of course. Alam niya, impartial ang Diyos. Pero sa loob lang ang context ng impartiality ng Diyos para sa kanya is nasa loob ng Israel. Nasa loob ng mga Hudyo. Impartial siya, whether bata man yan, matanda man yan, o kaya yan man ay mayaman, mahirap man yan, as long as Hudyo, yan ay impartial ang Diyos. Wala siyang pipiliin, basta Hudyo. So, para kay Pedro, impartial ang Diyos, pero limited ang context. Walang pinipili ang Diyos na mas favorite niyang Israelita. Nandun lang yung bubble, kumbaga, nandun lang yung bubble ni Pedro. Pero, pinaunawa ng Diyos sa kanya na ang pabor ng Diyos ay hindi lamang nakakonfine sa mga Jews, kundi sa mga Gentiles din na mga natatakot sa kanya at ginagawa ang katwiran. Dahil doon, binanggit niya ang ebanghelyo ng mga ginawa
ni Jesus, yung good news na ginawa ni Jesus. Kung babasahin natin muli, verses 36 hanggang sa mga bandang huli, pinakita niya dyan na kung paano nagsimula ang gospel sa Jerusalem, and he emphasized the witnesses because of the charge that was given to them. Doon sa verse 42 na binasa natin kanina, na and he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. You can see again, wala na diyang distinction ng mga Jews lamang, kundi general, yung living and the dead. Kaya this is to say that the gospel is for all people and is now being offered to Cornelius and his companions. It means that the gospel of Jesus is the message of peace for all people. At napakagandang bagay nito dahil sa gitna ng mundong pinaghahati ng mga alitan, may isang mensahe na patuloy na tumatawag sa mga tao na magkasundo at magkaisa. And that is the gospel. At yan ang point na gusto nating ipakita dito. In a world torn by strife, the gospel of Christ remains a call to unity and peace. Ito ang tunay na call. Ito yung tunay na mensahe na nagsasabing mayroong tunay na unity at kapayapaan na maaaring ma-achieve ng mga tao. And that should be in the context of union with Christ. Whenever ang isang tao na incorporate na kay Christ because of faith, siya ay meron ng unity with God, meron siyang peace with God and with His people. Napapanahon ang puntong ito kasi nasa panahon tayo ng eleksyon ngayon na kung saan nagkakahati-hati ang mga Pilipino. Lalo sa mga kaganapan na nakaraan sa ating bansa nitong mga nakaraang mga araw. Hati ang Pilipino ngayon. At maaaring maka-apekto rin ito sa ating iglesia. Walang masama na mag-take sides kung saan mang side ka base sa conscience mo, pero ang masama ay yung maging dahilan ito ng paghihiwalay natin sa ibang hindi sumasang-ayon sa opinion natin. Yung pwedeng maka-apekto yung heated moment of this day sa atin at magkaroon tayo ng paksyon. Ito ako, ganito yung belief ko, ito yung paniniwala ko, ito opinion ko dito, makahanap ako ng mga kasama ko at maggugrupo kami against the other, yung mga tao na, mga kapatid natin na hindi sumasang-ayon doon. Nawa sa kainitan ng diskusyonan, nawa ay alalahanin natin ang mensahe ng Ebanghelyo na tumawag sa atin sa kapayapaan at pagkakaisa. Mas mataas sana na mas manaig sana ang boses ng Ebanghelyo kaysa sa boses ng ego natin at ng ating mga pinaglalaban. Sana mas maging mapakinggan natin yung Ebanghelyo sapagkat ang ating Ebanghelyo, ito yung mensahe na nagsasabing magkapatid na tayo. Ito yung mensahe na nagsasabing isa lang ang nagbubuklod sa atin ngayon. Hindi yung preference mo, political, hindi yung partido mo, hindi yung opinion mo sa bagay na ito. Ang nagbubuklod sa atin is the gospel. Yan ang mas mataas. At yan ang intindihin natin. Yan ang isipin natin. Lalo na whenever merong mga heated moment, kahit arguments yan na whenever you are rebuking someone, whenever you are correcting a brother, o kaya when someone is correcting you at lumalaban yung conscience mo at gusto mong umalma, alalahanin mo yung Ebanghelyo. Kung sasagot ka man, dahil gano'n naman talaga ang argumentation, kung sasagot ka man, it should be in the context of love and respect. It is because of the gospel that we have. Ang gospel na nagligtas sa iyo ay gospel ng kapayapaan, hindi ng disunity. Gospel yan ng unity at hindi yan gospel ng dissension. Kaya nawa ay i-keep natin yon. So I want to give a challenge as bearers of the gospel. Let us be agents of peace in our community. Bilang mga dala ng Ebanghelyo, nawa ay maging kasangkapan tayo ng kapayapaan sa ating komunidad.
Magagawa mo ito, una, sa pagsunod sa yapak ni Kristo. Paano ba ang yapak ni Kristo nung siya'y nandito? 'Di ba? Naging ano ba siya, yung mainitin ng ulo? Siya ba yung parang pikunin? 'Di ba? Dapat kung gusto nating maging Christ-like at gusto nating maging agents of peace, magkaroon tayo ng pagiging pasensyoso na katangian. Kumbaga, banayad ka sa pagkagalit. Hindi long suffering ka. Hindi ka madaling pumuputok sa galit. Tingnan mo ang kapwa mo ng may respeto. Hindi yung nagkamali lang siya, kahit sabihin natin hindi siya kapatid sa pananampalataya, pero nagkamali siya, pero sisigawan na natin. You overpower natin siya by yung guts natin na magsalita, yung mga, siguro, alam mo yung law, siguro alam mo yung rules and regulations ng barangay nyo, pero gagamitin mo yun para manliit itong tao na ito. Hindi tayo ganon. Hindi tayo Christ-like when we are doing that. And there are times na ganon ang ginagawa ng ibang tao sa atin. There are times na ganon ang ginagawa sa atin na in-overpower tayo at parang nagagalit sila agad sa mga mali natin. Pero anong gagawin natin? Gaganti ba tayo? Tayo ay dapat sumunod sa yapak ni Kristo. Kapag sinapak ka sa kanan or sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kumbaga, magkaroon tayo ng ganong meekness na hindi tayo madaling nagagalit. Kung gusto mong maging agents of peace, syempre hindi natin ina-advocate dito yung maging kinakayanan-kayanan lang tayo ng tao. May mga proper venues for complaints, mga ganyan, for justice. We should seek those things dahil ang Diyos natin din ay God of justice. Pero kung kaya natin, kung may mga pagkakataon ang kinakailangan is to settle things amicably. Kumbaga yung iayos, yung mga bagay ng may mababang tono. And then pangalawa, patawarin mo yung mga gumawa ng kasalanan sa iyo. Kung papaanong napatawad ka ng Diyos. You want to be vessels of peace or agents of peace, maging mapagpatawad ka kung paanong pinatawad ka ng Diyos. Yung pagpapatawad at reconciliation ang nagpapatatag ng isang samahan. Kung merong forgiveness at may reconciliation, yung sweetness ng relationship ay umuusbong doon. It is not that we want na laging magkaroon ng conflict para magkaroon ng reconciliation, but when we are in a conflict, always seek to offer the forgiveness. Yung forgiveness. O kaya you seek yung pardon mula doon sa nagawan mo ng kasalanan. Laging ang move natin is toward reconciliation. Pero dapat maging just and fair pa rin tayo. Kung may kasalanang kailangang i-address pa rin natin ito kahit na nangangailangan ito ng rebuke. Sasaalang-alang mo yung minsang matamis yung samahan para masabi mo yung kailangan mo sabihin, but do it with love at ang aim mo ay reconciliation pa rin. And then pang-apat, pag-pray mo yung community mo. Pag-pray natin yung mga namumuno sa atin, lalo na yung mga nagkakaawayan. Magtiwala tayong kaya ng Diyos na magdulot ng kapayapaan sa gitna ng tila baga hindi na maaayos na sigalot. Have you ever prayed nitong mga nakaraang araw doon sa mga namumuno sa atin? Pinanalangin mo ba siya? Kung agent ka at nasa iyong gospel, what are we doing? Naka-confine lang ba tayo dito sa iglesia? Doon lang ba yung ating mga prayer? Nandun lang ba yung saklaw ng ating mga prayer? Or sa family lang ba natin yung prayer natin? Sana pinapanalangin din natin that itong sigalot na nangyayari sa ating bansa ay maayos. Maayos ng Diyos magkaroon ng unity, magkaroon ng tunay at lasting unity sa ating mga namumuno. And then panglima at pinakamahalaga, ibahagi mo
ang ebanghelyo ni Kristo na nagdadala ng kapayapaan sa Diyos sa lahat ng kapwa mo na nakakasalumuha mo. You want to be a vessel of peace, you need to preach the gospel sa mga nakakasalamuha mo. Sana ipakita mo how it is to be a saved person. Ipakita mo na si Kristo ang dahilan kung bakit ganyan ang asal natin. Ang asal natin ay hindi tayo madaling nagagalit. Hindi tayo yung mas ginagawa nating mas madali, ika nga, mas madali sa iba yung bagay-bagay. Hindi yung inaayos natin agad yung karapatan natin, kung ano yung, kumbaga, makakaabala, okay lang, basta pabor sa atin, hindi natin ginagawa yon. And people should know that bakit natin inuuna yung kapakanan ng iba? It is because of the gospel that we are holding. Because of the gospel that binds us now. At ipakita din natin bilang iglesia that we are united. Ano kaya magiging picture sa outside community ng SABC kung makita nila na divided tayo? Dapat meron tayong unity sa atin. Meron tayong kapayapaan sa loob natin. If you want to be vessels of peace sa mundong ito. Alam niyo, si John, Apostle John, siya yung tinawag na Apostle of Love. Dahil maliwanag sa kanyang Gospels at saka doon sa kanyang 3 epistles, yung emphasis niya doon sa love na dapat ipakita. In fact, doon sa 1 John, sinabi niya, kung hindi mo mahal ang iyong kapatid na niligtas ni Kristo, para kang si Iso. Para kang si Cain na pinatay yung kapatid mo. At yun ay isang katotohanan, isang pangitain na wala kang kaligtasan. Kaya nga, ang ine-emphasize niya palagi, you love one another. You love one another. In fact, nung siya ay matanda na, yung tradition, nagpasalin-salin at sinabi, nung matanda na siya, he can barely talk at binubuhat na lang siya dahil hindi na niya kaya maglakad. Pag pumupunta siya sa mga congregation, ang lagi niyang sinasabi is, you love one another. You love one another. Kumbaga, yun ang message niya palagi. You bind yourselves together in love. At yun sana ang mangyari sa atin bilang mga tao ng Diyos dahil ang nag-bind naman talaga sa atin is the message of love, message of peace. So tingnan natin yung pangalawa. The Spirit was poured as a testament to the inclusion of all nations. Doon sa verses 44 to 48, while Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. So we can observe here that the Holy Spirit fell on all who heard the gospel just like what happened in Pentecost. Kung ano yung nangyari sa Pentecost, ganun din ang nangyari dito. They were actually experiencing the second Pentecost, and this time, a Pentecost, a sealing of the Holy Spirit para ipakita that even the Gentiles have been included on the church. So, yung word na fell ay paraan ni Luke sa pagpapahayag ng kakaiba at dramatic na pagbuhos ng banal na spirito dito. Kumbaga, nabuhos talaga. Hindi yung parang ulan, kundi parang isang buong tubig na bumagsak. Parang biglaan. Talagang overwhelming. In fact,
Namangha ang mga Hudyo na kasama ni Pedro dahil nakita nila na dumating na rin ang Holy Spirit sa mga Gentiles. At ang patunay nito kasi nagsalita sila ng iba't ibang wika at pinapupurihan ng Diyos. Maaring nagsalita sila sa Hebrew at Aramaic, naintindihan ito ng mga Hudyo, pero something na hindi kayang salitain nila Cornelio bilang mga Gentiles. They're speaking Greek, mga Griego itong mga ito. Kaya, and then, they were immediately baptized. Kumbaga, Peter and his companions were very convinced that these Gentiles are accepted by God as clean. Now, hindi na sila katulad nung akala ni Pedro nung una na mga unclean. They are now cleansed by the blood of Christ at ang patunay is yung outpouring ng Holy Spirit. Kaya bilang pagkilala sa inward cleansing na ginawa ng Diyos sa kanila, ay binautismuhan sila ni Pedro. Lahat ito ay ginawa nila kasi wala nang pagdududa na tinanggap na ng Diyos ang mga Gentiles. Ang langit mismo ang nagpatunay na kabilang na ang mga Gentiles sa mga tao ng Diyos. Ano yung gustong ipakita ni Luke dito? God Himself in His infinite grace has secured and sealed our inclusion into His covenant family, ensuring our place as His beloved children. Ang Diyos mismo ang nag-seal. Siya mismo ang nagpatunay. Siya ang nag-secure ng pagkabilang natin sa kanyang iglesia. Yes, yung outpouring na ito ay pwedeng makita as the sealing of the Gentiles, inclusion sa covenant family ng Diyos. Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang seal ng ating inheritance na nagsasabing tayo'y mga anak ng Diyos. Remember sa Ephesians chapter 1, we are sealed by the Holy Spirit. Yung sealed na yon, meron tayong inaasahan. Tayo ngayon ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Tagapagmana ng Diyos. At yung nangyari dito na bumaba ang Holy Spirit, it was evidenced by speaking in other tongues, praising God. Ito ay clear, divine affirmation na tayong mga Gentiles ay may place na sa covenant community ng Diyos. Tayo ay may equal footing na sa mga original recipient ng covenant, which are the Jews. Sila yung original, no doubt about that. Pero it was extended unto us. Dahil dito, ang inclusion mo ay hindi temporary, hindi rin conditional, kundi secured sa pamamagitan ng gawa ni Kristo at ng banal na Espiritu. Hindi na mawawala yan. Hindi ka na matatanggal sa pamilya ng Diyos. Kung tunay ka mananampalataya, wala nang makakapagtanggal sa iyo dahil ang seal ay ang banal na Espiritu mismo. Kaya gusto ko kayong hamunin. As sealed and indwelt by the Holy Spirit, let us be agents of unity in the body of Christ. Kung kanina peace, ngayon unity ang itina-challenge natin dito. Bilang mga tinatakan at pinananahanan ng Holy Spirit, tayo'y maging kasangkapan ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Check mo kung mayroon bang barrier sa puso mo o sa buhay mo na pumipigil sa iyo na tanggapin ang iyong kapatid bilang kasama sa kaharian ng Diyos. Check mo, baka meron ka pa rin mga ganong prejudice. Check mo kung meron kang cultural, social, personal biases na kailangan ma-expose sa transforming grace ng Diyos katulad ni Pedro. Baka meron kang iniisip na kapatid ngayon na hindi mo dapat puntahan dahil every time na pumupunta ako sa kanya, nade-defile ako. Pero kapatid mo yun eh. Hindi ako nagiging spiritual, kaya hindi ko siya pupuntahan. Anong ginagawa mo? Ba't hindi ikaw ang mag-impluensya sa tao na yon? Ba't hindi ikaw mag-spark ng conversation? Bakit hindi ikaw ang mag-umpisa na sabihing, pwede bang pag-usapan natin itong bagay na ito? Something that is very uplifting, yung ating pananampalataya. Pero ang ginagawa natin is nilalabelan siguro natin yung ating mga kasama. Itong
kapatid ko na ito, pag pumupunta ako dito, nasa sense ko si Kristo. Pero itong kapatid na to, hindi. Ayoko sa kanya. Kasi dami ko lang naiisip na kung ano-ano. Wala tayo sanang maisip na gano'n dahil lahat tayo ay nilinis na ng Panginoon. We can be the one na pwedeng mag-impluensya sa Kanya sa tama at sa mga spiritual na bagay. Check mo kung meron kang cultural, social, at mga personal na mga biases. Baka may nakikita kang kapatid na nararamdamang tila excluded siya sa iglesia. Yung parang sa tingin niya, hindi siya, kumbaga aloof siya. Baka yung pananahimik niya ay dahil nababaliwala siya sa iglesyang ito. Or maaaring nanlalamig siya sa pananampalataya kaya hindi siya makasabay sa fellowship ng iglesia. Di niya alam paano makikijibe sa ating mga usapan dahil meron siyang tinatagong kasalanan. Have you reached that person? Or pinababayaan mo lang siya sa kalagayan na ganon? Have you reached someone na hindi yung baga nandun lang siya sa sulok? Hindi siya nakikihalubilo? Pinapabayaan lang ba natin siya? Or you have reached that person? Find time for a heartfelt conversation sa kanya. Or isang act of kindness to reach that person out. Pwede kang mag-offer ng isang fellowship na invitation for a fellowship. O kaya, wag mo hayaan lumipas yung isang Lord's Day na hindi mo mas siya makakausap. Hindi ka ba na nag-iisip bakit siya tahimik, bakit nandun lang siya? Baka ang feeling niya talaga is hindi siya nababagay. Merong ganon. At we have that experience na naging problema natin ito. Na ibinintang sa atin na hindi siya belong sa atin. And there must be some sense of truth doon sa bagay na yon. Kaya tingnan natin yung ating mga sarili. Baka napopokus lang tayo doon sa mga clicks natin. O kaya napopokus lang tayo dito sa mga tao na nakikijoin sa atin, sa fellowship natin. Sa mga tao na outspoken. Pero doon sa mga parang naiiwan, hindi natin sila inaabot. So sana ay abutin natin sila. Pag-pray natin ay empower tayo ng Diyos na maging agents of unity tayo dito sa iglesyang ito. Ito ang prayer ng Panginoong Jesus sa langit. Ito din ang programa ng Diyos to unite a people from all over the world. Tayong lahat yon. Kaya hindi ka maliligaw kung ipapanalangin mo na magsimula sa iyo ang pagkakaisa. Hindi ka maliligaw. At tiyak na sasagutin ng Diyos yan in some way. Gagawa ang Diyos na sagutin ang prayer na sinasabi mo, Lord, tulungan mo akong i-reach out ang taong ito. Bakit? Kasi yan ang laman ng prayer ng ating Panginoong Jesucristo. Yun sa glimpse na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo sa John 17, paano siya manalangin sa Ama. One prayer of Jesus is that we may be one as they, the Father and the Son are one. Kaya nawa, ipanalangin talaga natin na maging agents tayo ng unity. Dahil sasagutin tayo ng Diyos sa bagay na yon. So, I want to close this message. We should praise God for His impartial and boundless grace, for He has lovingly included us as His own. Let's pray. Lord, we are grateful for the account na ipinakita mo sa amin. Truly, this is the account that we need. Ito yung account na dapat mapakinggan ng lahat ng mga hintil na naliligtas. Sapagkat napakaganda ng mensaheng ito na ikaw hindi mo kumbaga obligasyon na dalin pa sa amin ang ebanghelyo. Sapat na ibigay mo ito sa mga tao mo na mga Hudyo, pero because of your boundless grace,
and your goodness to us. Binigay mo ito sa amin. At kaya patawarin mo kami sa mga pagkakataon that we are not being the vessels of peace and unity sa iglesyang ito. Kami pa yung nagkakartail ng mga hidwaan. Sa amin pa, hindi humihinto ang anumang mga salita na pwedeng pagmulan ng mga dissension sa iglesyang ito. Wherein dapat sa amin, pag dumating sa amin, stop na and we should be the one na mag-a-arrest ng ganitong mga issues. Tulungan mo kami to really have a concern for peace and unity sa iglesia mang ito, maging sa aming mga trabaho, sa aming society, sa lahat ng aming mga nakakasalamuha. Maraming salamat po for this message. Tulungan mo kami na i-apply ito. We know na biyaya mo lamang ang makakapagbigay sa amin ng kakayanan to use itong application na ito para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.